serving family. I thank the Lord for my parents, Pastor Dave, Ma'am Ethel, at si Ma'am Dana, si Ila, and also my wife, my children. Sila po yung nag-i-inspire lalo sa akin to do more things para sa Panginoon. I thank the Lord for my family. Marami po, pero yun lang po yung gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon sa oras po na ito. So sige po, pag-ganun po tayo. Ayun mga kapatid. So next po natin, Brother LJ. Ako po gusto ko ipagpasalamat sa Panginoon ito po. Yung aking salvation, thankful po ako sa Panginoon na tayo po ay nasa ministry at yung privilege po na makakonsen sa kanya yung aking pong family. Kasama ko po ngayon sa Tadang po prayer. Walang sila po, kasama ko po sila ngayon sa mga celebration po natin. And yung papasalamat po ako na dito po sa ating pong pastor at sa ating pong church. Pwede po maging specific, pwede maging unique yung Thanksgiving natin. Yung isa nagpapasalamat po ako sa panibagong taon na binibigay po sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa salvation ko po sa CN, sa church po, sa pag-iingat po sa aking mga. Yan po ako po nagpapasalamat po sa Panginoon. Unang-una po, salvation po na binigay po sa atin ng Panginoon. Tapos sa family po na meron ako, kay Pastor Mike na patuloy po nagsishare sa atin ng salita ng Diyos. Tsaka po sa good health po na binibigay sa atin ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay na pinagdala niyo po sa akin sa buong taon ng 2023, and then sa work na meron po ako, pinagpapala po ako ng Panginoon, and then salamat po sa bahay namin, tirahan, kinabuyan namin, nabigyan niya po ang aking kuya na pinakilala po nila sa akin po sinang Panginoon sa aking buhay. And then, salamat po at Pastor Mike sa church dahil nakapagpatuloy po ako play ng Pine, although kinakabahan po. And then, salamat po dahil pinahintulutan niyo po ako mag-aral. And then, salamat po sa mga bago po kong nakilala po. And then, salamat po sa church ng China Baptist Church to accept me here as a new member of Antipolo Church. Ayun po. Ako po nagpapasalamat po sa Diyos na meron po tayo. Pinapasalamatan ko din po na meron po tayong Pastor Mike at Sister May na patuloy pong nagmamahal sa atin. Tsaka ayun po. Ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil patuloy niyo pa rin po tayo binibigyan na panibagong buhay na pwede pong may pag-aaral sa atin. Ayun po, ito pong 2023 may mga ups and downs pero masasabi ko pong sa Panginoon po talaga na Ako nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hanggang ngayon po pa rin po yung pamilya namin at healthy po kami. Yan lang po.
meron po pang church na gumagabay po sa akin. Nagpapasalamat po sa Panginoon sa buhay po ng Pastor Mike at sa buong church po. Nagpapasalamat po sa yung family po namin. And kahit po na yung mga hindi po pagkakaya sobrang blessed po na meron po meron po akong ang gawin hindi po sila suko. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon this 2023 kasi hindi po talaga nagkulang po yung Panginoon sa akin. Kahit may kanya-kanya po tayong struggles dito, kahit may kanya-kanya po tayong pinagdaanan, masasabi po talaga natin na naging mabuti po yung Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa akin. Ngayon po, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na this year din po, hindi pa ako na-qualify po sa hospital, hindi po ganun po inaatake po ako sa sakit ko. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa buhay po ng bawat isa na andito po na ginagamit po ng Panginoon sa buhay ko. Yun lang po. Pagaling. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa biyaya niya sa buhay ko. Ang tulong po ng Panginoon. Kaya po ako nagiging Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga nagdaang problema po sa amin. Alam po natin na yung pinagdaan ng family namin hindi madali. Yung mga trauma na pinagdaanan namin yung mga first time na ginudge ko. Ako lang sa Panginoon kasi na-overcome namin yung hot yun. Tapos nagpapasalamat ako sa Panginoon sa another year na binigay niya sa amin tatlo. Unexpected gift na binigay niya sa amin kahit alam ko hindi mali. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigay niya kami ng isang baby na sobrang cute kasi hindi naman yan expect yun. Kahit yung pinagdaanan ni Desiree is mahirap pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigay niya kami ng magandang regalo. Yun mo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Marami po talagang mga bagay at kabutihan po na pinakita at pinaraman po sa akin ng Panginoon. Isa po sa highlight po po is yung nasi Tito. Nagpapasalamat po kasi dahil po sa mga tao naglalangit po para sa akin, sa pamilya po at kay Tito. Alam ko po may purpose po yung Panginoon para po nangyari po yun. Nagpapasalamat po kasi hindi po niya hinayaan na mawala po na si Tito bago po siya kasi nagpapasalamat din po kay Pastor Mike at sa lahat po na tumulong po at patuloy na nalaki na-share po ng gospel po sa para po po mga silent battles po na ngayong year pero sobrang sarap po sa tingin na yung Panginoon po yung bumuhat po sa akin at siya po yung tumulang po sa akin at nag-lead po ng lead part ng pathways po para po matapos ko po yung maayos
doon po ako natuto. Mga pagsubok, maraming salamat. Ang hirap dahil yung mga pagsubok na may tanong kung bakit nangyayari. Pero maganda yung plano ng Panginoon na maraming salamat. Sa inyo rin po, Pastor Mike, sa mga member dito, maraming salamat. Hindi po talaga, pero napakasarap po ng welcome po sa amin. Thank you. Una po, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung kabutihan niyo po lagi sa aming pamilya, sa ating po, thank you sa tapakan, sa pagmamahal, thank you Lord sa kaligtasan, hindi po kami hinayaan na magpapuri sa mga kasalanan, thank you guys sa pagmamahal niyo po. Thank you din po sa Panginoon sa Pastor Mike, sa Sister Pete, sa church, sa lahat po ng pastor, thank you po. Lagi po pinagpapasalamat po yun sa kanya na may church po na nag-guide po lagi sa amin para po magpatuloy sa paglilingkod. Thank you rin po sa Panginoon kasi ang pamilya ko po, dahil po nakakayo po 2023, talaga po mararamdaman nyo na iniingatan po talaga ng Panginoon. Wala pong gaano nagkasakit, mga pagsubok man po dumating, pero nalalampasan po. Basta po, salamat po sa Panginoon sa abutin at tulad. Ako po nagpapasalamat po sa Panginoon sa kadapulan po, katapatan po ng Panginoon sa aking buhay. Isa po sa pinapasalamat ko sa Panginoon is yung ngayong araw, matatapos ng 2023 na kompleto pa rin yung pamilya ko. And nandito pa rin po kami nakakapag-ikipag. Saka isa po nagpapasalamat po sa Panginoon sa family de la Paz po. Noong saan po, may second church po ako na tumawag po sa ako. Although malayo po ako sa church ko, pero nandito po kayo na tumawag sa amin. Blessings po kayo sa akin, sa amin po. Yun lang po. To God be the glory po. Sa Panginoon po talaga. Ako magpapasalamat sa Panginoon sa buong taon po na ito na iningatan na po kami. Salamat sa Panginoon dahil hindi na po natuloy yung second basta yung ako po ay hindi ko alam yung brother ko ba niya kasi ayaw ko na ma-stress siya. Ako po nagpupunta sa doktor ako lang po nagpupunta sa doktor mag-isa kasi alam kong mas siya sa ayaw ko siya maapektuhan kasi alam ko maiinig sakit siya kaya papasalamat ako sa Panginoon dahil blessing po dahil yung left na paa ko po ay sabi ng doktor okay na tapos hindi na po ako mag-imeki ng gamot saka nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa pag-iingat siya sa mga anak ko may problema na pero lagi ko po sinasabi na pag inuna mo yung Panginoon, talaga mararamdaman mo yung comfort niya sa amin. Kaya minsan pag may time na nagagalit ako, sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala. Tapos may time talaga na yung mga pagdating kay Brother Giovanni, minsan may pabiro na hindi ko gusto, sabi ko, sabi ko, gusto mo paluin ka ng Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya minsan, unahin ang Panginoon kasi mararamdaman mo pagwarsa ang Panginoon ng hindi mo na ako inuuna. May ma-prepare ka talaga sa katawan mo na unahin siya. Minsan, nahirapan ng na sabi ko, isang titig lang yan ng Panginoon. Kaya ibig sabihin noon, pag may time na mag-church sabi ko gano'n, hindi yung 5, sabi ko pagod ka, pero need mo pa rin mag-church
hindi nakapag sila. Idaula ko po yung trabaho para sa aking pamilya. Pero ito ay mali pala. Kaya subukan mo kayo ito po. Nakayanin ko. At hindi ko papasalamat po sa mga dahil hindi na po ko pinakayaan. Hindi na po ko pinakataas na pangalan. Salamat sa Panginoon na binigyan pagkakataon na makilala siya. Salamat din Lord na binigyan mo ko sa Diyos na to. Maraming salamat sa Brother Carlos na tinuturuan na kami kung sa mga sitla ng Diyos. Kaya po Lord, maraming salamat sa walang niyo para sa amin. Hello po. Una-una po, papasalamat ako sa aming pamilya po. Sa aming bahay, mga aking anak, faithful po sa church. At nandito po sila sa amin yung encouragement. Tapos po, dito po sa church family, salamat po kay Pastor Mike sa gusto niya po family. Sa po, si Kain Lord, church na family po. Kami po ay kinanggap po dito sa church na ito. At yung nagagamit po kami ng Panginoon sa pagtuturo po. Salamat po sa aming po ng mga students po sa dito sa Sunday School. Lagi po silang po, lagi po present. Salamat po sa Diyos. At doon po sa aming prayer groups na sa hapon naman po. Salamat sa aming Lord. Sa aming comment. At nakikita po yung tumahin ng pong pagkat po. Salamat George. Sister na po na amin po mga students. At salamat po ng gamit po kami sa church. Amen. Last year po, start of the year, January 1, 2023, was the first service of this church. Hindi po kami member noon. And I remember na nagamit po tayo ng Panginoon para po may-share po ang gospel kay Sister Rachel. Nakapagpisan po kayo. And she's here. Wow, yun po yung hindi lang po natin ma-share. Nandiyan po sila nag-remain. Though Sister Richie ay pinag-pray po namin bilang po kayo po Panginoon. And now, ending the year, hindi ko alam kung magpapasalamat ako na masakit ang lalamunan ni Sister Lee. At ako po ang pinag-pray po niya kay Sister Denise. I can call her Sister Denise kasi po tumanggap po siya. Tumiyak. Ayak po siya dahil po sa talaga po nang-usap from Holy Spirit. And church, isa lang po yung desire po namin ng husband ko. Kung maghihingi po kami ng more years, more months, more weeks to live, ito po ay delegate namin sa pagsiserve sa Panginoon. What's the use of having longer life to live on earth? Wala po yan kung hindi po namin gagamitin sa Panginoon. Yung po mga resources po natin, wala po yan kung hindi po namin bibigay sa Panginoon. Hindi po ako nag-preach, pero kami po ay tuwang-tuwa na dinala po kami ng Panginoon sa church na ito. Na we've been Christians for so many years, pero marami pa po kami natututunan every time that the door of this church is open. Kaya po sabi po ni Pastor, nakompleto niyo ba yung 52 weeks of 2023? Sa biyaya po ng Panginoon, wala po kami nakatanda ang absent po kami mag-asawa. Nakompleto ba natin ang Wednesday prayer meeting? Sa biyaya po ng Panginoon, isang beses lang po ako nag-absent. Ito po, very recently. Dahil po, wala pong excuse dapat. It is our goal na magpatuloy po at this time po, level up po. Hindi po dapat kami mali sa Sunday. Kasi po alam po namin
namin na siya po ang magtuturo and hindi lang po yung time responsibility kaya po tayo maaga. Dito po tayo kasi talagang kailangan po natin early bird. Kasi pag early bird may reward eh, di ba? Yung po mga activities po natin sa office o sa school, pagka po early bird, para po ma-encourage na dumating na maaga, meron po prize. This is more than the reward that we expect from people. Ito po ay reward sa Panginoon kasi po alam po niyo yung desire po natin, mas maaga po tayo makakasagap ng pagpapala sa kanya. Maraming po salamat. Sabi ko po kay Pastor, this is one of those years na wala po akong maalala na hindi po ako pwedeng hindi magpasalamat sa Panginoon. Naglulunod po kami mag-asawa sa pagpapala. Kung alam niyo po yun, hindi ko po ma-describe. One after the other ang blessing po ng Panginoon. Both spiritually and yung po materially po sa amin. Maraming salamat sis. Ikaw na nga. Amen. Naiyak po siya. Thank you, Lord, sa walang hanggang mahal sa akin. Thank you, Diana, for being me. Hindi siya. Bilang single mother ko, nakapabay ko niya yung pangailangan, mas inang pamili ng gamit ng nanay ko. Mga kapatid, yung lakas na hindi sa Panginoon, lagi nandun siya. Ni-invite yung mga bata, sama sa church, patuloy tayo. Kahit may mga karoon pa rin. Mahirap bilang single ka, mabuhay. Hindi mo alam saan nakuha pag may sakit ng mga bata. Pero napuprovide ko God yung mga kailangan. Yung lakas, nagpapasalamat ako sa lakas ng loob. And then, binigyan niya ako ng Diyos, napakabait, yung nawakan. Thank you. Salamat sa church na ito, sa buong church, kapatiran. Kaya pastor na isa patito sa amin. Yun lang kung saan. Wala. Tissue. Tissue. Basahan. So, ano po, hindi ko alam kung paano ako sisimula eh. Nalala ko nung Wednesday, prayer meeting, sabi nga ni Sister, kulang ang isang gabi. Kulang atong papel na ito. Pero sinunod din po ako sa sabi ko sa naman, sa pinaka-specific. Maraming salamat sa Panginoon sa privilege. Yung privilege na masave ka, isa ka sa mapili na maligtas. As hindi lang ako, pati mga anak ko. Salamat sa privilege na magamit. Sino ba ako para gamitin niya? Pero hindi na ako binigyan ng ministry na iisa lang. Alam niyo po yung kami mga nun, kung lahat ng ministry na meron ng church, gusto ko pasali ako. Yun po yung puso ko talaga. Maraming salamat sa pagbibigay ng Panginoon sa akin ng puso. Sa level na magpagamit sa kanya. Kaya yung preaching kami na yun, ang galing eh. Talagang nakusap talaga kayo. Bago na matapos yung taon, nagbilig po talaga sa puso namin na dapat this coming 2024, mas lalo pa po kami magpagamit sa inyo. Tapos, yung naalala ko rin po yung magpapasalamat ako sa Panginoon dahil tayo na nakauwi po kami ng probinsya. Privilege din na masama sa mission trip. Hindi po siya madali, pero nagamit po ako ni Lord. Kaya nakapag-share ko ako ng gospel sa Father ko. Marami pa po akong gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon, pero alam ko po,
na si Lord, alam niya po kung ano po yung nasa puso natin. Kaya church, patuloy lang tayo. Sarap po makita po tayo ganito na dati mabibilang mo lang iilan. Pero ngayon 2023, ang dami po dinagdag ng Panginoon sa church natin. Ang dami po niya nilagay, ang dami niya binigay na. Which is, wala tayong reason para hindi ko talaga magpasalamat sa kanya. So, thank you po ako sa church, Pastor Mike, Sister May. Grabe, hindi ko mabilang eh. Pero, bahala na po si Lord, alam ko na Panginoon ang puso ko. So, praises ko talaga sa Panginoon. Una-una sa lahat, nais kong pasalamatan una-una yung Panginoon. Higit sa lahat, kila Pastor Mike at Sister May at sa church na to at sa bawat isa na nandito na pag-welcome sa akin. Yun, nais ko rin pasalamatan sa Panginoon yung una ko siya nakilala. Yun, simula yung salvation na yun talagang pinapasalamatan ko talaga sa Panginoon. Lalo na sa pamilya ko na nandiyan siya, na di lang sa taon na to, kundi sa lumipas pa mga taon, na pinapasalamat ko sa Panginoon tayo. Yung binibigay niyang lakas sa pamilya ko at sa blessing na dumarating. Yun nga, maraming tayong pinagdadaanan, maraming tayong pagsubok, maraming tayong ups and down. Pero yun, still na nandiyan ang Panginoon at hindi tayo pinabayaan. Yun na po. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa salvation na binigay po sa akin. Tapos nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa pamilya ko po na kahit po may mga problema ay nandiyan po sila para supportan po kami. At nandiyan po ang Panginoon na para malampasan yung mga problema na yun. Saka nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga kalakasan na binibigay sa akin, lalo na sa tatay ko at sa nanay ko na yung mga sakit niya. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po may pamilya namin. Nagpapasalamat po ako sa church na meron po ako ngayon sa Langkuray at Pastor May na nagbibigay po ng guidance po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kung ako si Kay Judith, si ate ay may time na tumanggap sila sa Panginoon, I pray na magpapigil sila sa Nagpapasalamat po ako sa Panginoon po sa buong taon po na binigay niya po sa akin. Tapos yung pag-iingat niya po sa family namin. Tapos yung binibigay niya po yung good luck po sa family namin na wala pong magkakasakit. At sabihin po namin na nagkaroon po sa amin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon for this year po. Una-una po sa salvation. Tapos po, papasalamat po ako sa Panginoon for those silence battle po na pinagdaanan ko ng bawat isa po. Tapos yung silent price na walang nakakaalam po yung Panginoon lang. Tapos sa atin nagpapasalamat po sa Panginoon. Yung desire ko po kasi talagang matuto na instrument. Parang 2 years ko po ata siya pinag-pray and praise God po. Hinugon po ng Panginoon this year. And ayun, may mga disappointments. Gano'n. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon for His my life po sa ministry niya. And yung sa Children's Center, sa ministry po. Tapos nagpapasalamat din po ako sa Panginoon for having a complete family po. This year kasi, parang ang daming namamatay, gano'n. Sobrang natakot ako kasi parang hindi ko kaya mawala yung parents ko. Natatakot ako. Every night, nag-pray ko sa Panginoon. Napagising ko kompleto pati yung family na. Natatakot ako na hindi kami makompleto. And papasalamat ako sa Panginoon kasi kahit dumating sa shaken and faith ng family namin, especially ng parents ko, nagkaroon ako ng time to open up my
nararamdaman ko na mga na nag-i-struggle din kami, but sana mag-encouragement na lang kami pag-pag-pag sa Panginoon. And praise God po kasi yung Panginoon has been faithful to our family kahit super unfaithful po namin this year. Hindi ko masasabi na naging faithful kami kahit sa church. And masalamat ako sa Panginoon for having a family po and kina Pastor Mike na sila po yung nag-guide sa akin sa aming magkakapatid this year sila yung naging parents namin. Kapag sila mama sa church, ganyan. Pasalamat po ako na ating especially po dun sa mga YPs. This year po talaga na parang mas na buo yung band po namin, mas nakilala po namin yung isa't isa. And mas naging close po kami sa isa't isa. Mas nakakapag-open up na yung bawat isa sa amin. Ganyan. And papasalamat din ako sa Panginoon for sa mga dreams na natupad. Like, yung first time ko po makakita ng dagat. Papasalamat po sa Panginoon for those ministry po na open door po to na maano po yung mga dreams ko. Tapos, ayan po, tagad-dito po. Ano po sa nagpapasalamat po ka sa salvation sa nanay ko po na nag-share po sa akin ng gospel. Papasalamat din po ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng Pastor Mike ng asawa na hindi lang Christian, kundi people talaga sa Panginoon. At sa mga trials na pinaranas niya sa akin ng bata, titignan ko sila sa akin. Papasalamat ako kay Lord. Kasi hindi nga nila naranasan yung pakasal na nakapak sila sa labas na namin. Kasakit kasi yan sa magsabi. At saka hindi na nila naranasan yung paghirap. Yung privileges na ibigay ng Panginoon once na talagang nagsapat ka sa kanya kumbaga yung once na kasi isang po yun na pag wala ka talaga sa Panginoon hanggang hindi ka sumusunod sa kanya puro pagsubok, puro pag-hirap yung daranasin mo pero yung nagsimula po sa mga magulang namin sa faithfulness sa mga magulang namin kami po ay patuloy na po na naga sa mga anak po namin. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi meron akong pamilya po na naglilingkod sa Panginoon. At yung church po na pag nakikita ko po kayo, yung mga young people na nagsiserve sa Panginoon at yung mga magulang sa church, na-encourage po ko yung bond na meron po tayo sa bawat isa. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord at binigyan niya ako ng church family na katulad nito. Talagang the best. Kaya na-describe ko po. Salamat po ngayong people kasi tinutuloy ko talaga kami mga magulang, yung pangalawang mga magulang. At nire-respeto nyo yung leadership na meron si Pastor Mike at nandiyan ko lagi nakasuporta. Ganun din po sa mga members po natin sa church. Maraming salamat po dahil pag may gawain po talagang ready lahat na pag-humayo. At yun na po to God be the glory. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sa pag-iingat po niya sa aming pamilya, bagamat isa rin naman ako sa this year, ay hindi ko pinayaan. May mga nagbigay ko parang pinaganagan na sa pangangailangan ko. Ipapasalamat din ako sa pagsulok na ibigay niya sa akin. Dahil nasusulok yung faith ko sa kanya, ay mga times na parang
nakapagsulat sa buhay. Kaya nakapagtiwala ko na nakapagpasal ko dahil ganito. Kaya kasi nakapagpasal Hindi ako iiyak. So, una-una, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na isang buong taon na kung saan hindi ako nakaranas ng kahit lagnat. So, napakalaking bagay na sa buong taon. Kasi yung nakaraan, 2022, grabe ang, yun na nga ang ano ko, sa buong December lang, ang December lang, 3 times ako nilagnat. Tapos, papalit-palit pa kami ng apo ko hanggang sa dumating yung time na sabi ko, okay na ako. Tapos, yung apo ko, dinala namin dito sa hospital. Sa loob ng 5 oras, nababad ako sa aircon. Doon talagang umalsa yung lagnat ko. Kaya, nag-New Year ako na higa lang. Pero kinabukasan, salamat sa Panginoon na yung New Year ko talaga is pinagpala ng Panginoon na nawala na lahat ng aking karamdaman. So, thankful ako na sa 2023, maraming pagsubok na dumating sa buhay ko, pero na-overcome ko at hindi ko yun makakayanan kung wala ang Panginoon. So, ibuhos na. Anak kong tiyak. Pinasalamatan ko ang answered prayer na sabi ko sa Panginoon, pipiliin ko pa rin, Lord, kahit nasa ilang hakbang lang yung simbahan na gusto nila akong makasama. Pero ang desire ng puso ko, hahanapin ko yung church kung saan ako nabilong. So, salamat sa Panginoon na may mga tao na ginagamit niya para matuntun ko ang simbahan na to. At salamat na naging blessings kayo para sa akin, naging encouragement kayo. Umpisa sa mga bata hanggang sa mga kaidaran ko or siguro ako naman pag nasa lahat dito. So, napaka-bless dahil ramdam ko ang, kahit baguhan ako dito, pero ramdam ko ang pag-welcome ng bawat isa sa akin. Mag-umpisa yung, makita ko sa mga bata yung, ano nila, yung pag-alang, sa pagdating mo lang ng pintuan, yung nag-bless na. So, salamat na isa kayong naging dahilan para magpatuloy ako sa pagbalik dito sa simbahan na ang prayer ko, kasi siya na, nahahaluan talaga ng Bisaya ang salita. Ang prayer ko pa rin na, hindi ko, kahit pasalamat lang ko, pero halo ko pa rin pastor ang prayer na huwag niyo naman ako kalimutan sa 2024 na problema ko, mabigyan ng solution. Panginoon ko, ina-entrust ko na in God's willing, magamit ang buhay ko sa church na to. So, kaya pasalamatan ko na, sabi ko, masahin ko muna ang puligo ko. So, sabi ko, pinapasalamatan ko ang Panginoon na hindi niya ako pinabayaan na ma-discourage sa mga tao na nakapaligid sa akin. Kasi kung titignan ko yung mga tao, alam ko na hindi ko tinataas ang aking sarili, kundi itinataas ko ang Panginoon at yung pananampalataya na meron ako sa Kanya. Kasi, kahit naman sabihin natin kung gaano sila ka-faithful sa simbahan, hanggang doon lang yun. Pero yun nga sabi ko, as a Christian, kailangan yung may application. Hindi yung basta lang na nandun ka sa simbahan, pero after that, pero kahit naman sa simbahan, sabi ko,
hindi dapat tayo tumingin sa tao, pero as a Christian, dapat alam natin ang roles natin as a Christian sa buhay. So, naranasan ko din ang i-judge ako na sabi nga, tumanda ka na sa simbahan, pero ang buhay mo. Pero, pinapasalamat ko ang sagot ng Panginoon. Yan na nga ang inaano ko na. Salamat sa Panginoon na mayroong daily bread na ginagamit pag tuwing umaga sa quiet time. Kumbaga doon, yung may mga problema ako, doon ko nilalapit sa Panginoon, Lord, through your word, kausapin mo ako. At hindi ako binibigo ng Panginoon. Dumating yung time na dumating yung mga discouragement na siguro, ayoko na. Hindi, ibig sabihin na titigil ako sa pag-serve sa Panginoon, pero ang inaano ko dun, ang hinahanap ko, yung church na hindi mag-judge sa akin. Ano yun yung inaano ko? So, salamat sa Panginoon dahil alam ko na, yung pa rin ang sumasagot ang Panginoon na walang church na perfect. Walang church na, walang Christian na perfecto. Pero sa awa ng Lord, guided by His Holy Spirit, kailangan natin mamuhay ng naaayon sa kalooban niya. So, salamat sa Panginoon sa mga pagsagot sa aking panalangin. So, kumbaga, pinapasalamatan ko din ang buhay ni Gina. Salamat sa Panginoon na ang desire ko na yung maituro sa kanya ang tama na pananampalataya. Kasi alam ko na halos yun na ang kinagisna nila. Kumbaga doon na lang sila. Pero alam ko na kulang ang pagdating doon sa... Kasi sabi ko, hindi lang sinasabi ang kaligtasan sa kailangan mayroon tayong totoong relasyon sa Panginoon. Kasi yun ang pinaka-importante, ang relasyon natin sa Panginoon. Kahit naman araw-araw gabi tayo sa simbahan, kung wala tayong totoong relasyon sa Panginoon, wala din. So, kailangan na sakto ang relasyon. So, yun lang po. Salamat Church. Salamat na dinala ko dito ng Panginoon. Salamat sa mga taong na ginamit. Salamat sa buhay ng Sunday School teachers. Salamat sa buhay ni Pastor. Salamat sa inyong lahat. Sa lahat, nagpapasalamat ako sa church na to, kay Sister Ruth, Sister Ruby, saka Brother Carlos at kay Pastor Mike. Salamat kasi kahit lagi ako wala dito, hindi sila nagkulang sa akin na magpatuloy ako sa Panginoon. Salamat din po kasi ang laki ng binago niyo sa asawa ko. Napakalaki po. Kahit po kapos kami, lagi kami masaya. Dahil wala akong galit na mumuusap po sa pamamahay namin. Salamat din po kasi yung mga anak ko, babait po nila, lalo na si LJ. Dahil siya iiyak na siya. Ako yung nanay, pero mama, ikaw mo kamaingan. Nag-iingay mo ka pa. Siya na yung nagsasaway sa akin. Umiiyak na siya. Napasalamat ko. May anak akong nakakilala sa church na to. Siya po yung nagdala sa akin dito. Salamat sa Panginoon kasi talagang eto na yung dinasal ko na sana po maging maayos yung pamumuhay namin. Kahit po yung kapos kami. Pero dati po, laging mainit ang ulo ko kung saan pumupunta. Pero po ngayon, hindi po. Maayos na po yung pamumuhay namin kahit kapos kami. Masaya kami. Hindi po kami. Gaya ng dati na magulo, away dito, away doon. Ngayon po hindi. Awan na kahit walang ulam.
Hindi niyo pa pag walang ulang kayo, hindi niyo si Sister Sherry. Po, maraming salamat po sa Panginoon. Dahil natatanda ko po ng una kong attend sa church. Last December din po yun, kaya parang isang taon na po ako ngayon sa church. At isang taon ko na pong naiwasan yung bisyo. Maraming salamat po sa lahat na nag-pray po sa amin. At pinapasalamat ko rin po pamilya ko kasi po kami ngayon. Kasi naranasan po namin sa isang pamilya, tatlong relihiyon po eh. Merong iglesia, Katoliko, merong Christian. Eh sabi ko parang pinagtala kami kasi dami namin. Masalamat po ako dahil nakilala ko po Panginoon sa salvation niya po binigay sa akin. Maraming salamat Pastor Mike sa pagbibigay po ng gabay po sa pamilya ko, sa akin po. Sa church po, maraming salamat Brother Carlos, Sister Ruby, Brother Hart. Sa lahat pong church, maraming salamat sa pagpapala, sa pag-support. Yun po maraming salamat. Salamat po sa sacrifice. Alam ko po, nangawin po kayo. Hindi ko po ina-expect na ganito kahaba. Sabi ko kanina, isa na, hindi ako ng 2 minutes. Pero nasa kayo ba sa inyo 10 minutes na pero okay lang po. Kasi hindi natin mapipigilan yung expression ng pagpapasalamat natin sa Panginoon. Napakaliit na sakripisyo naman lang mangawin tayo ng konti. Marinig natin yung pasasalamat sa iba. Church, makinig po kayo. Ang challenge po sa atin, 2024 will not be easy. Hindi nakakahulugan na magiging madali. Pero lagi natin tatandaan yung numberless blessing ng mga. Count your blessings, name them one by one. Alalahanin po natin kung paano tayo nag-sustain ngayon. Kung dahil sa Panginoon, kaya tayo nagtutumpay this 2023. Naniniwala po kung na nag-sustain tayo ng Panginoon this 2025. I want to challenge you to be faithful po sa Panginoon. Magtapat lang po tayo. Mas higit na natin yung ginagawa natin ngayon. Ngayon para sa Panginoon. Magtapat po tayo personally, in private, worship tayo sa Panginoon. And kandayan niyo po ako, isa lang pinasalamat ko. Iba yun, parang mga 5, 6, 7. Kaya I thank the Lord for your church. Maraming salamat. And isa pong pribilehiyo magamit ng Panginoon sa inyo. Lahat po ay pagpuli sa Panginoon. Let's hold our hands, mga kapatid. Let's pray together. I-commit natin sa Panginoon ang 2024. Amen, mga kapatid. Tayo lahat ay manalangin. Kawin mo tayo ng kamay. At as a sign of unity, magkakaisa po natin. Let's bow our heads and let's thank the Lord. Aming Diyos, nakila ko sa lahat. Marami pong salamat sa mga pasasalamat, Panginoon. Tunay po, Lord, na pupulangin, Panginoon, ang araw na ito to mention, Panginoon Diyos, sa bawat buwan at taon na ginawa niyo po sa amin ngayon po. Maraming po salamat, Panginoon. Una po sa lahat, salamat sa salvation, Panginoon. Salamat dahil naiintindihan namin yung ginawa niyo po sa krus. Salamat po sa pagpapatawad sa aming pong mga kasalanan. Salamat po, Lord, dahil tinulungan niyo po kaming tumalikod dito at baguhin niyo po kami. Panginoon, salamat po, Lord, sa aming pong family. Salamat po, Lord, sa mga kapatiran na nag-testify na kayo po ang nagbago, Panginoon, sa kanila. At kayo po, sila po ang naging dahilan upang ma-invite at makakilala din po sa Panginoon sa inyo ang kanilang pong mga family members. Panginoon, salamat po sa isang kaluluwa, sa isang pong soul, si Ma'am Denise na tumanggap po sa inyo this morning. Salamat, Panginoon Diyos, sa pamilya niyo po at pagkabit niyo po kay Sister Ruby, Brother Carlos, sa lahat po ng mga care group leaders, sa lahat po ng mga Sunday school teachers. Maraming po salamat for this church, Lord, that we have. Lord, sana po that help us, Lord, to love one another, to pray for one another, and Lord, to edify one another, to serve, Panginoon, one another. Panginoon, we believe that you are able for this 2024, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na kayo po ang mauna. Kayo po ang mag-take ng lead, Panginoon, sa aming pong family, sa mga husband and wives, Panginoon, sa mga anak, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami, Lord. Help us, Lord, to be more faithful, Panginoon. Help us, Lord, Panginoon, to serve you like never before, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalo po magtapat, lalo na po sa aming po mga personal quiet time, personal, Lord,
ma-enjoy namin, magkaroon kami ng delight, Panginoon, sa inyo. And Lord, we believe that you will give all the desires, Panginoon, na inihiling po namin po puso according to your will, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya. Pagpalain niyo po ang pagsasama ng bawat mag-asawa, Panginoon. I-bless niyo po ang mga single mom, mga single fathers, yung mga family po na hindi na mabubuo, Panginoon. Kayo po ang magbigay, Panginoon, ng kabuuan, Panginoon Diyos. Sa mga family members namin na unsaved, Lord, we're looking forward for 2024 na sila po, Lord, ay makakilala po sa inyo one by one, Panginoon. Lord, dalangin po namin lahat po nito na may pananampalataya, Panginoon Diyos, not just manifesting it, Panginoon, but Lord, by faith, Panginoon, we believe, we trust in you, na kayo po ay may inahandang magandang bagay sa aming pong pamilya, spiritually, physically, yung aming pong health, Panginoon. Bigyan niyo po, Lord, ng malakas na pangatawan ng bawat isang Panginoon Diyos. Patuloy niyo po pong gamitin ang simbahang ito para po marami po ang magkaroon, Lord, ng kaligtasan, magkaroon po ng breakthrough sa kanilang pong mga buhay dahil po sila po ay makakilala po, Panginoon, sa inyo. Maraming pong salamat. Use us, O Lord, this 2024. We give you back all the praise, all the thanksgiving, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Maraming po salamat sa inyo. At muli po, Panginoon, tapos na po yung ating service. Amen.